Mga ka-Jocks, welcome back. Ito na naman tayo sa ating kwentuhan. Alright, so kung natatandaan niyo yung huling kwento ko tungkol sa pupunta namin ng kaibigan kong seaman sa all-male bathhouse, putya hindi ko akalaing magkakaroon ito ng part 2. Pero ito na nga, mas pasabog at mas matindi ang mga nangyari. Ganito kasi yun mga ka-Jocks. Pagkatapos ng 7 buwan na pagtatambay at pagbakasyon ng kaibigan kong seaman dito sa Pinas, at last, may schedule na siya ng pagsakay uli sa barko. At bilang huling hirit at despedida niya bago sumapak or sumakay uli sa karagatan ng ilang buwan, tinawagan niya ako. Sabi niya, pre, alis na ako. Sasakay na uli ako sa barko next week. Bye-bye Pinas muna. Balik muna tayo dun sa paborito kong bathhouse. Alam nyo kung saan yun? Doon uli sa all-male bathhouse. Pero kung nung una ay kabado ako, ngayon medyo kampante na ako ng konti. Kasi alam niyo naman, di ba? Alam ko nang pasikot-sikot doon. Pero ang hindi ko pinaghandaan ay ang mismong mangyayari sa kaibigan ko sa loob. Hindi naman aksidente. Hindi naman serious. Nothing serious naman. So, pagpasok namin sa wet area, ramdam agad ang pamilyar na init, usok at ang sikat ng cruising culture kung saan matayang ang nag-uusap. Dahil straight looking pa rin naman kaming dalawa, natural na nakuha na naman namin ang attention ng iba doon. Would I say? Karamihan. Pero may isang lalaki roon, very attractive, athletic ang katawan at halatang bihasa sa lugar. Mula sa main pool hanggang sa paglipat namin sa steam room, putya, buntot ng buntot sa amin. Kung nasaan kami, nandun din siya. Haltang may pinupunterya. At nung pumasok kami sa medyo madilim na bahagi ng sauna, lumapit na talaga siya sa akin. Ramdam ko yung matinding titig niya at yung pasimpleng pagdampi ng balat niya sa akin. Kitang-kita ang intention niya. Pero dahil may paninindigan ako at ayaw kong bumigay, marahan akong lumayo at nagsenyas ng no. Halatang na-frustrate si kuya. Medyo nainis ang mukha niya dahil hindi niya ako nakuha. Doon pumasok ang plot twist ng kaibigan ko dahil paalis na rin naman siya papuntang barko at open naman siya sa ganong setup. Si kaibigan kong si Mana ang sumalo sa kanya. Sila yung nagkakatitigan at nagkaintindihan. Sabi ng kaibigan ko, pre, maupo ka na lang muna sa labas. Mag-relax ka doon. Akin na to. So yun na nga, habang abala silang dalawa, lumabas ako at dumiretso sa lounge area. Doon, sobrang kampante na ako doon. Medyo na-master ko na kung paano maging composed at kalmado sa ganoong environment. Nakaupo lang ako, pag nainip ng konti, nakahiga, nagpapalamig pagkatapos ng init sa steam room. Habang nagpapahinga ako, may ilang lalaki rin naman na nagtangkang lumapit at makipag-usap sa akin. Siyempre, para hindi naman ako maging bastos o mukhang mayabang, kinausap ko rin naman sila ng maayos. Casual small talk lang. Tanong kung madalas ba ako roon o kung anong ginagawa ko. Sobrang civil lang, chill at walang pressure. Habang kalmado ako sa labas, alam kong may pasabog na nagaganap sa loob sa pagitan ng kaibigan ko at nung lalaking sumusunod sa amin. After 30 or 45 minutes, lumabas na ang kaibigan ko kasama yung nakapartner niya. At doon na nangyari ang hindi ko inaasahan. Akala ko kasi pagkatapos ng nangyari sa kanila, magpapaalam na yung lalaki at aalis na kami ng friend ko. Pero nung lumapit sila sa akin sa lounge, biglang ngumiti yung lalaki at may iniabot sa aming dalawa. Isang VIP card para sa isang exclusive private resort club sa Tagaytay. Sabi ng lalaki, salamat sa magandang gabi. Bago ka sumakay ng barko, manager ako ng resort na to. Bisitahin niyo ako. Sagot ko na ang buong weekend stay niyo. Kasama ang friend mo. Kasama ako doon. Pucha, nagkatinginan kami ng kaibigan ko.
Hindi lang pala simpleng relax ang nakuha niya doon, nakalibre pa kami ng luxury weekend getaway bago siya lumipad sa abroad. Ang ending, tawa kami sa locker room habang nagbibihis. Sabi ko sa kanya, ikaw na talaga ang may blessed na buhay, pre. Kayo ba? May kaibigan ba kayo na palaging nakakuha ng swerte sa mga hindi inaasahang lugar o pagkakataon? I-comment nyo naman yan sa baba. Kung nagustuhan nyo naman itong part 2 Bathhouse Storytime, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para sa mas marami pa nating late night kwentuhan. Magandang gabi, sleep well, at matulog ng mahimbing mga kajaks. Let's do jacking. Thanks for watching.